Ito muna, ito nakita ko rin 'to kagabi, 111. Ayan na, nagbubukas na ang portal. May time na magre-reflect tayo and then meron ding time na magtatrabaho naman tayo. We just enjoy life, gano'n. Balance lang. Kasi hindi naman puwede na parang tingin ka na ito yung isa ko napansin. Minsan 'pag 'pag naghahanap ka ng something, ng signs, minsan hindi talaga siya darating, eh. Kung kailan bigla ka nalang gugulatin. Gusto ni God, ni universe yung gano'n na parang, "Wag ka masyadong isip na isip." Gano'n, parang OA ka, 'di ba? Parang magbibigay din ako ng sign. Pero gusto ko yung surprise, gano'n. Parang gusto ko yung may moment, gusto ko yung may gulat moment ka lagi na parang mga gano'n. I don't know, 'di ba? Para dun sa mga tao na pinanghihinaan ng loob, gano'n. Kasi yung mga tao na overconfident, overconfident na 'yan, eh, hindi mo na mababali yung mga ganyang tao parang kailangan maging ma-inspire na lang tayo sa kanila, eh, 'di ba? Like saan nila nakukuha yung gano'ng klaseng confidence, 'di ba? Paano nangyari yun, 'di ba? 'Wag natin silang kainggitan, more on ma-inspire tayo na kaya nila. So, possible kaya din natin. Hindi natin malalaman kung natin gagawin. Fun, 'di ba? Parang maging masaya ka naman, 'di ba? 'Wag masyadong alam mo 'yun, like isip ng isip tungkol sa kung ha, mababawasan yung savings ko, gano'n. Parang ay, ano bang point? Ano bang point na nagse-save ka, 'di ba? Ano bang point na nagse-save ka? Like ano bang pinagkakaipunan mo, 'di ba? Maybe this is the moment, just have fun. O yun nga, surrender, ginawa ko, I have fun. Had fun, I had fun. Oh, tapos na-discover ko, ay ang ganda pala nung ano nila, ang ganda pala nung restaurant nila dito. Oh, so dun ako nag-dinner. Tapos tinanong ko siya, "Oh, anong oras ba kayo nagko-close?" Tapos nung kagabi bumalik uli ako dun, another magical moment, na-unlock ko na naman siya, na, oh my God, 'di ko akalain. Like alam mo hindi ko na iniisip yung tungkol sa mga manifestation, gusto ko lang kumain, gano'n. Gusto ko lang i-try yung pagkain. Well, ayoko namang kontrahin, 'di ba? 'Di ba? What if next time, oh, meron na, biglang may catching na dumating, ayokong kontrahin 'yan. Amin na, 'di ba, dali. Pera, 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 pera. 'Di ba, 'wag nating kontrahin yung mga ganyan, 'di ba? Gusto nga natin yung mga fine things in life, eh. Oh, yung fine things in life requires money. Oh, kaya kailangan, give me that, magic, that power, that money, 'di ba? Give it, give it, give it. Gano'n. Wala siya yung tipong, "Happy birthday! Tan taranan tan 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 tan." Walang gano'n. It's more on ano talaga siya, suitable talaga siya dun sa mood na parang jazz band, tenenenenenen, gano'n yung tugtog. So, a bit lively pa din pero andun pa rin yung parang classy na ito yung binayaran mo dito, gano'n. Ito yung moment, nasa tamang eksena ka, girl, gano'n. So, parang yun yung napansin ko na, gets ko na, gets ko na. Pero siyempre andun ako sa point na parang 'di mo naman kailangan kainggitan yung mga gano'ng tao, 'di ba? Kasi ngayon nga, eh, nakarating ka sa ganyan, eh. O what more sa mga susunod, ibig sabihin kaya mo. Oh, oh, 'di ba? So, kung halimbawa kung ikaw na nanonood na nandun ka sa part na kasi hindi ko naman sure kung sino makakanood nito. Puwede yung iba parang again, sawang-sawa na sila sa ganitong mga milestones sa parang, "Oh my God, pinanganak na ako sa ganyan," 'di ba? Parang kahit everyday ko pa gawin 'yan, kaya ko, 'di ba? May mga gano'ng tao, hindi natin masasabi. Pero meron din na mga tao na parang 'di ba, sobrang frugal nila na lahat yung mga ganyan nakikita, pangmayaman lang 'yan, pangmayaman. Yung mga gano'n, yung pangmayaman mindset na naman na parang, my God, hindi naman, pag-iipunan mo siyempre kung ano yung gusto mo and then 'pag na nandun ka na sa moment na, "Ay, gusto kong mag-travel. Ay, gusto kong kumain somewhere. Ay, gusto kong bilhin yung ganito. Ay, gusto kong ma-experience yung ganito." 'Di ba? So,
ready ka na, 'di ba? Gano'n lang naman 'yun, eh, hindi naman nire-require na kailangan alam mo 'yun, hindi nire-require na kailangan iniisip ko na lang na parang, wait lang, it's either merong message na gustong iparating sa'kin or I'm in alignment na parang tama yung ginagawa mo at this moment. You are on the right path, 'yun. 'Yun. You are on the right path. Like siguro kung meron man na sabihin natin na hindi ka naman nakakapansin ng mga angel numbers, pero alam mo yung feeling na para bakit gano'n, parang ang synchronized ng moment. Parang you just feel good na parang noon parang pinapangarap ko lang 'to and then all of a sudden parang andito na ako. Oh my God, bigla ko may na-realize. Kasi oo nga 'no, oo nga. Kasi noon oh my God, oo nga. Hindi ko akalain bigla pala ako naka-manifest nun kagabi. Naka-manifest ako ng something kagabi. Some months before this recording or maybe a year, naalala ko nun, hello, hello, video log. So, nakatulog ako. Um, Kagabi dapat mag-a-upload ako, ay sorry, dapat magre-record ako. Pero nakatulog na ako. And sayang, well, hindi naman siguro sayang, pero kasi dapat magre-rest na ako. Pero I guess maybe sinisi na naman sa universe. Maybe maybe it's a universe way na para sabihin na mag-enjoy ka naman. I mean, nag-e-enjoy naman ako pero it's just that, maybe you don't have to vlog too much about kung ano yung nangyari sa'yo. Maybe more on enjoy the moment. Kasi, yeah, you're already documenting whatever's happening in your life. Pero dapat andun ka pa rin sa part na alam mo yun, ine-enjoy mo naman siya kasi anong anong sense, 'di ba? Anong sense na what, you are just recording everything tapos I mean, in the future, 'di ba, puwede mo namang ulit-ulitin din 'yan, eh, 'di ba? Parang yun lang yung naisip ko kanina nung pagkagising ko. Kasi parang paggising ko, hala, ano na, umaga na. Gano'n. Hindi lang maka-umaga ngayon kasi maganda yung ano, eh, maganda yung naka-close yung mga windows and wala yung tama nung liwanag. Kanina nga paggising ko, tiningnan ko, hala, baka umuulan na kasi it's May, gano'n. Umuulan na. Ta's pagtingin ko, hindi pala. Yung yung araw kasi naka-point siya dun sa kabilang part nung building. Therefore, nandun ako sa part na may shade. So, talagang walang masyadong araw. I mean, yung katabi ng mga buildings, yung open spaces, talagang siguro sobrang naluluto na sila sa liwanag ng araw, gano'n. Kasi summer pa din. So, parang, "Yay! Yay!" Tapos mamaya siyempre magbe-breakfast ako na parang, "Yay! May ano pa rin, maganda pa rin yung weather." Parang kung ano yung expected ko pa rin na weather, yun pa din. O yun, pero kagabi kagabi dapat, magvi-video ako kasi parang sobrang enthusiastic ko. It's just that wala na akong energy kasi sobrang busog na busog ako. Okey, ganito yung nangyari. Parang sakto yung moment na after kong mag-record ng isang ng isang podcast, ng isang deep thoughts, gano'n. Biglang naisip ko, parang gusto kong kumain.
nagutom uli ako. Tapos natanong ko yung server dun sa restaurant na yun na bukas sila hanggang 1 AM, gano'n. So, sagot ako, okey 1 AM. Tapos bumalik ako after kong mag-record. Siguro that's around 11. 11 na nagpe-prepare ako na gano'n ta's kakain ako. So, bumalik nga ako dun. Tapos ang ganda nung moment. May moment na naman ako na na-unlock. Kasi yun yung kind of moment na parang nai-imagine ko lang 'pag nakasakay ako sa bus tapos dadaan siya dun sa kalye na yung puro ilaw lang. Alam mo ba yung 'pag sa paano ko i-visualize yun? Alam mo yung 'pag yung sa mga anime na ang theme niya is parang yung 80s yung 80s na city pop, kung familiar ka sa gano'n na ambience. Yung parang you just want the view of the city skyline ng gabi. Tapos parang may jazz na music sa background or similar na parang chill lang yung ambience, tapos walang masyadong tao. Like siguro ilan ba kami na nandun lang, pero magkakalayo din. Hindi ko nga napansin na may tao, eh, kasi ang alam ko pa-close na sila, kasi naglilinis na sila. And then napansin ko, ay meron pa pala, may tao pa pala. Siguro parang dalawang couple lang yun na halos magkalayo din, magkakalayo din kami, gano'n. Tapos ako ang goal ko lang naman gusto ko lang kumain. Oh, 'di yun nakakain ako. So tingin ako sa menu gano'n habang madilim pa. Tapos pinili ko yung pasta and then intay ako. Tapos alam mo yun, napansin ko na parang, wow, ito yung isang moment na nami-miss ko. Hindi ko kasi siya ma-record ng maayos. I mean dala ko naman yung camera. It's just that hindi ko siya ma-record ng maayos because kasi sobrang dilim. Sobrang dilim na parang kung may na-record ako is just that medyo grainy na yung footage. Kasi kung itataas ko masyado yung ano, so konting segue lang ha, 'pag ano kung may nakakaintindi sa photography or what, gano'n. 'Pag kasi itataas mo yung ano, yung ISO masyado na siyang grainy, gano'n. So parang hindi rin maganda yung footage, parang hindi siya yung as is na kung ano yung nakikita mo, in real life, gano'n. So parang kaya ito kinukuwento ko na lang, parang just imagine na lang. So, yun yung isang moment na nami-miss ko before kasi noon, sabihin natin na 10 years ago, 10 years, yeah, oo. I mean, nagwo-work na rin naman ako nun, pero yun yung time na every summer talaga kasi may mag-aaya at may mag-aaya talaga na, to go to the beach, gano'n or mag-travel. Yung halimbawa, yung mga nagpupuno lang, gano'n. Halimbawa, may mga office mates ka, tapos parang nag-book sila ng swimming. So, pupunta sa beach, gano'n. And then masyadong malaki yung van and then kailangan nila ng isasama or minsan naman gusto ko talaga nila isama, gano'n. So, ano naman ako, wala naman ako hindi naman ako masyadong clingy or masyadong gusto ko lang makita, gusto ko lang mag-enjoy, but nothing personal siguro kung sino yung kasama or what. Parang ako, kung kumukha naman silang okey, go lang, sama ako. So yun, yung mga moments na 'pag nagsi-swimming ako dun or 'pag nandun na kami sa beach, tapos alam mo yung sobrang clear ng sky, literal na puro stars lang, ganun. And then yung hangin is sakto lang yung temperature na
init and hindi rin kasing lamig ng katulad ng may AC. And then that kind of magical moment. Tapos kagabi parang na-realize ko na, "Oh my God, naalala ko yung ganito, naalala ko yung ganitong memory, naalala ko yung ganitong moment." But this time iba yung setup. So nasa alfresco ako na ano, na kainan and then yun na nakatingin lang ako. Nakatingin lang ako dun sa view. And alam mo yun, habang pinagmamasdan ko yung view na yun, so siyempre medyo matagal na, parang umorder muna ako, gano'n. Tapos pinagmamasdan ko lang talaga yung view. Parang ine-enjoy ko lang yung moment. That's it. Ine-enjoy ko lang yung moment. Like nakikinig lang ako ng music. Tapos all of a sudden napapansin ko na parang, biglang may, angel numbers. Okay. Ta's di ko lang pinansin kasi parang, okay, okay universe, gano'n lang ako. Okay universe, okay God, okay universe. Tapos habang kumakain din ako, meron din. Parang tuloy unexpected siya, hindi ko na siya ine-expect kasi ayoko nang isipin. Kasi parang okay na ako, naka-record na ako ng ano, ng isa. Parang meron na akong I don't need, gusto ko naman munang kumain, gusto ko mag-enjoy. But all of a sudden, parang binibigyan ako ng confirmation ng universe na tama yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo. Hold on ha, hold on. Papakita ko lang yung angel numbers na nakita ko kagabi. So during this recording, holiday pa. So like this one. Kita ba? Ay, parang hindi siya kita. Oh, 11:33. Yung isa ko nakita. Ito yung start. Next, 12:12. 12:12. Ito madalas ko rin 'to makita, 'tong angel number na 'to. 12:12 nakita ko. And this one ano, basta yun nakikinig lang ako ng ano, meron kasi akong playlist na binuo nun before. Parang I'm into, yung mga Japanese na city pop, yung mga, um, 80s music, gano'n. Na yung yung vibe nung music na yun is akma dun sa set, dun sa mood kagabi. Because parang yung feeling na you are living in, paano ko ba i-explain? Okay, ganito na lang. 'Pag 'pag pinakinggan mo yung alam mo yung mood na parang smooth operator ni i is her name Sade? Sade, yun. I-search mo yun or any songs na meron siya ni Sade. Sade, hindi ko kasi sure kung Sade or Sadie yung pangalan nun. Parang if you're not into ano kasi, if you're not into, like Japanese music, mas magegets mo siguro yon. Parang yeah, smooth operator vibes and yung mga similar na kanta niya na gano'n. Parang gano'n yung moment. Something na jazz and then parang yung ano ka lang talaga, parang mare-relax ka. You're just enjoying the moment na walang masyadong tao. Hold on. Eto next. Ay. 1221. 1221. The angel number. Nakita ko yan kagabi. Yes, ito parang kumakain na ako nun. Ang naalala ko nun ito kagabi, parang okay, so parang okay na, tapos na akong kumain, parang bill out na. Tapos nung dumating na si kuya, parang
mag-a-ask na siya na kung puwedeng kuhain na niya yung bill. Kasi ano, parang magko-close na sila, eh, uwian na nila. And then ako, parang nakita ko biglang nakatingin ako sa taas, biglang napalingon ako ng gano'n, "Oh my God, 1, 2, 2, 1." Ta's ginawa ko, ini-screenshot ko muna. Tapos sabi niya, "Ay." Sabi ko, "Ano, sige, okey, okey lang." So yun, tuloy lang. Pero alam mo yun, parang sinave ko lang muna yung moment na biglang nakakita ako ng angel number tapos biglang ini-screenshot ko. Kasi ko, "Sige, report kita mamaya, vlog kita mamaya." Gano'n. And then yung kasunod nito is 1, 2, 3, 4. Eto siya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Talaga naman. And then kanina nung nandito na ako sa loob, parang, "Oh my God, mag-aano ba ako, magre-record ba uli ako ng bago, magre-record ba uli ako ng bago?" Iniisip ko, "Ano ba, ano bang anong topic? Like just kukuwento ko lang ba 'to?" Ta's kanina bigla ko kagabi yung last na hindi pa pala 'to last, may isa pa. Ito muna, ito nakita ko rin 'to kagabi, 1, 1, 1. Ayan na, nagbubukas na ang portal. Parang feeling ko parang sobrang in alignment ata ako. Kasi 'pag ganito ito last na 'to. Sorry, parang nagte-take up na ako ng masyadong maraming ano, kinukuwento ko lang kung ano yung nangyari. Ito last, 1, 2, 3. Kagabi lang 'yan. Lahat na angel namin ano 'yan, tuloy-tuloy. Nung nagsa-start ako neto, parang some years ago, na hindi ko naman naiintindihan yung mga angel numbers na 'yan. Kaya kaya ako parang "Ano ba, tigilan mo ako, like ayoko na makita, hindi ko na maintindihan 'yan." Kasi madalas talaga gano'n, like in a day parang minsan magkakasunod, 1, 1, 1 tapos biglang another hour, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Parang alam mo yun, minsan madalas may ginagawaan naman ako, pero nasasakto talaga na 'pag ako sa oras is andun yung number. Like halimbawa hindi naman ako titingin ng phone, o sige para walang bias, I'm not going to look at my phone, gano'n. Sige, ayokong tingnan yung angel number. Tapos bigla ko naman makikita yung number somewhere, parang halimbawa minsan nasa plate number, ganyan. Or minsan, alam mo yun nga, nasa phone number ng kung ano man. Like, pinipilit pinipilit ng universe na, tingnan mo, ito yun, tingnan mo yung number, tingnan mo yung number." Gano'n. So, parang sa'kin parang hindi ko na masyado siyang pinapansin. Pagka ganito na parang magkakasunod siya, iniisip ko na lang na parang, "Wait lang, it's either merong message na gustong iparating sa'kin or I'm in alignment na parang tama yung ginagawa mo at this moment. You are on the right path." Yun. You are on the right path. Like siguro kung meron man na sabihin natin na hindi ka naman nakakapansin ng mga angel numbers, pero alam mo yung feeling na bakit gano'n, parang ang synchronized ng moment. Parang you just feel good na parang noon parang pinapangarap ko lang 'to and then all of a sudden parang andito na ako. Oh my God, bigla ko may na-realize. Kasi oo nga 'no, oo nga. Kasi noon, oh my God, oo nga. Hindi ko akalain bigla pala ako naka-manifest nun kagabi. Naka-manifest ako ng something kagabi. Some months before this recording or maybe a year, naalala ko nun, ano ako 'pag nandun ako sa SB, hindi ko alam kung na-record ko na yun sa iba kong vlog. 'Pag nandun ako nun sa sa SB, sa Starbees, gano'n. So, meron ako dun na may magandang view dun, merong cafe dun na maganda yung view. Tapos dun ako nagma-manifest ng mga bagay-bagay.
Wala lang, parang uupo lang ako dun tapos 'pag ganun din mga gabi. Like ito, wala naman siyang oras-oras, parang nasa mood mo yon kung ano yung gusto mong moment. It doesn't matter kung anong time, kung anong place, gano'n. Kung anong feeling mo na okey. Ayun, and dun yung feeling ko na okey. So, nagma-manifest ako na parang nag-a-affirm lang ako na, itong moment na 'to parang makakakita uli ako ng mga, the city life, yung mga skyline, gano'n. Gusto ko yung ganyang moment. So, vini-visualize ko lang, nire-imagine ko lang yung mga gano'n. And then nakikinig din ako yung music ko na, oh my God, 818 on the clock. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng angel number na 'to, pero nagpakita lang siya. 818, i-screenshot ko para 818, angel number, ngayon lang, at this moment. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyan. Pero kasi pagka gano'n, mga alam mo 'yun, is that palindrome? Akala ko palindrome yung tawag dun, eh. Yung halimbawa 717, gano'n. Madalas ko rin nakikita 'yan no'n, 717 o ito 818 or 919, mga ganyan. Yung may in between siya na 1 or halimbawa 2, gano'n, na 'pag binaligtad mo same pa rin yung number na lalabas, gano'n. So, nawala ako. So, ayun, baka confirmation to the universe na ano, na puwede, na you are on the right path. I do not know. Ah, nawala na tuloy ako. Ayun nga, noon nagma-manifest ako na makakita uli ako ng ganyan, ng skyline, mga ganyan. But this time, um, alam mo 'yun, parang leisure siya, more on fun. Parang hindi siya because nagwo-work ka malapit sa ganyan, gano'n. Hindi ka ano, parang yung less stress na moment. Parang gusto ko makita ng gano'n because, ah, hmm, gusto ko makita nun because gusto ko lang yung gano'ng feeling. Gusto ko lang yung gano'ng feeling. Parang gusto ko yung gano'ng klase ng ambience, that kind of moment. Ayun, nangyari siya kagabi. Nangyari siya kagabi. And it doesn't mean na kailangan kagabi ko lang siya makikita. It it means na kaya ko, 'di ba? Na kaya ko, nakapag-manifest uli ako, ibig sabihin puwede kong ulit-ulitin yung gano'ng moment, 'di ba? Siguro, yeah, tatiyempo na lang din na uli ako na next summer, probably, or siguro 'di naman siguro laging uulan, puwedeng makita ko uli siya sa mga susunod, or kung umulan man sa mga susunod, puwedeng nasa loob naman ako ng ano, alam mo yun, nasa loob naman ako ng building, so makikita ko pa din, 'di ba? Pero yung alam mo yun, yung feeling na again, yung gumawa ka ng move to make things possible, and then hindi mo naman sinasadya na or ipinipilit na mag-manifest talaga. Yung you just surrender, to what's happening, what's going on. Parang have fun. And then biglang mare-realize mo na lang, like ako, ito ngayon nare-realize ko lang din mga bagay-bagay na nare-realize ko lang na, nakapag-manifest na pala, dumating na pala siya, 'di ba? So minsan, alam mo 'yun, may mga 'pag na-realize ko ngayon pagdating sa manifestation, like hindi mo siya kailangan lagi na ipipilit ng ipipilit, gano'n. Like hindi mo siya kailangan na gustuhin, ay, gustuhin, mali, eh. Gusto mo siya pero alam mo 'yun, parang as long as nagawa mo na yung work or ginagawa mo na yung part mo, parang hahayaan mo si universe na gawin din yung part niya. Parang on the way na ang ano mo, ang delivery mo, 'di ba? It's just that medyo walang specific date nga lang kung kailan siya darating. It's not
wala siyang promises na within 3 days meron na, within ganyan meron na. Or and I don't know, siguro depende kung ano bang goals mo, kung may time, may kung may goal ba 'yan, gano'n. Oo, parang within ganito, you're just checking signs kung mangyayari. But then again, parang, sabagay hindi ako naging specific nung time na yon. Parang inimagine ko lang siya, gano'n. Inimagine ko lang siya, pero wala akong sinabi na specific time kung kailan ko siya makikita, gano'n. Yeah, makes sense. Oo nga 'no, makes sense. So siguro ikaw kung nagma-manifest ka ng something, you want you have to be specific kung ano yung gusto mo na makita, gano'n na lang siguro. Oo. Sabagay sa'yo rin naman 'yan, hindi naman ako yung magga-grant ng ng manifestation mo, ikaw 'yan, 'di ba? So, ang ending, you just have to, you just have to do your manifestation, gano'n, in the right mood, gano'n. Tapos, we'll see, 'di ba? I mean, ito lang yung nangyayari sa'kin, parang natutuwa ako kasi sinusundan ko lang kung ano yung mga susunod na mangyayari. Parang nandun ako sa ito yung ayun, buti na naalala ko ito. Um, Hindi ko kasi noon ma-gets yung iba. Minsan siyempre random lang naman yung makikita ko ng mga researches ko. Hindi ko noon ma-gets kung bakit mo kailangang mag-surrender. Parang ano bang klase nakakatakot naman yung surrender na 'yan, 'di ba? Kasi siyempre parang 'di ba, you are seeing or you are feeling something na that it's not, alam mo 'yun, that you cannot see, na hindi mo nakikita, 'di ba? Like sumusunod ka sa something na hindi mo nakikita. Like you are following your intuition or yun nga, idea ng universe, gano'n. Idea ni God, universe, gano'n, 'di ba? Whatever kung anong pinaniniwalaan mo, 'di ba? 'Di ba, kung anong belief mo, 'di ba? Pero 'di ba, eto sana wala namang ma-offend, pero 'di ba, naniniwala tayo pero hindi natin nakikita or puwede natin kasi minsan puwede nating sabihin na, "Hindi, sarili din lang naman natin yung nagfu-fulfill nung mga ganyan," 'di ba? We are just imagining na merong tumutulong sa'tin na hindi natin nakikita, 'di ba? May gano'n na mga tao, may gano'n belief, 'di ba? And ako naman parang ako neutral lang naman ako. Hindi naman ako masyadong parang nag-i-impose or over sa ganyan. Eh, parang just live your life, gano'n. Ayusin mo yung buhay mo, gano'n lang ako. 'Di ba, kung ano yung maganda sa'yo, kung ano yung nagwo-work sa'yo, yun. Kung ano yung belief na nagwo-work sa'yo, 'di ba? Parang dun lang, ayun. So 'yan, over-explaining na naman ako. Yun lang, pero 'di ba kasi parang yung point ko dito, parang medyo mahirap din na parang sunod ka lang ng sunod, gano'n, sa kung ano. Tapos hindi mo alam baka mamaya bigla kang mapahamak, 'di ba, nakakatakot naman yung gano'n, 'di ba? Sunod ka lang ng sunod pero yun pala biglang napahamak ka na, 'di ba? So siyempre medyo conscious din ako sa part ng gano'n. And then kaya na-realize ko, hindi, medyo ako yung gagawa ng paraan. Sige, ako yung gagawa ng paraan and then kung mangyari, mangyari man yung mga wini-wish ko, gano'n, or yung mga manifestation ko. So yun nga, so parang mini-meet ko halfway kung ano yung goal ko. And then bahala na kung mangyari o hindi, 'di ba? Kung hindi nangyari, eh, hindi para sa akin, 'di ba? And then all of a sudden, oh my God, oo nga 'no, yung idea nung surrender na eto nag-e-enjoy lang naman ako. Parang actually iniisip ko nga lang nagdala lang ako ng book, gano'n. Nagdala lang ako ng journal, pero anong nangyari hindi ko rin naman nagamit. Hindi ko rin naman nasulatan yung journal ko. Hindi ko rin nabasa yung book, gano'n. Kasi parang na-immerse ako dun sa moment na hindi ko akalain na, "Wait lang, may na-discover ako na bago. May na-discover ako na." Pero gutom lang naman ako, gusto ko lang kumain, 'di ba? Yun lang yung point ko kagabi or kahapon kasi parang umalis ako nun sa bahay na hindi ako
hindi ako kumain. Parang kumain lang ako ng egg, gano'n, isang boiled egg, gano'n. Tapos nagmamadali na ako kasi parang, "Oh my God, mag-aano na, magche-check-in na," gano'n. Kailangan ko naman pumunta do'n. Tapos 'yun lang, tapos bandang gabi nagutom na ako and ang plano ko dapat kakain ako sa labas, like outside of this place, gano'n. Kasi inisip ko, ay mahal yung mga pagkain nila, gano'n. Kasi siyempre sarili nilang ano 'yun, sarili nilang, restaurant, gano'n. So, mas mahal siya talaga. And tapos naisip ko parang, come on, like minsan ka lang naman gagastos and ano ba yung ano bang masyadong mawawala sa'yo, 'di ba? Kung hindi ka naman araw-araw na nandito, 'di ba? Minsan-minsan ka lang naman o isang beses lang, 'di ba? Or dalawa, o bahala ka kung kailan mo gusto. Pero alam mo 'yun, parang have fun, 'di ba? Parang maging masaya ka naman, 'di ba? 'Wag masyadong alam mo 'yun, like isip ng isip tungkol sa kung mababawasan yung savings ko, gano'n. Parang, ay ano bang point? Ano bang point na nagse-save ka, 'di ba? Ano bang point na nagse-save ka? Like ano bang pinagkakaipunan mo, 'di ba? Maybe this is the moment, just have fun. O yun nga, surrender, ginawa ko, I have fun. Had fun, I had fun. Oh, tapos na-discover ko, ay ang ganda pala nung ano nila, ang ganda pala nung restaurant nila dito. Oh, so dun ako nag-dinner. Tapos tinanong ko siya, "Oh, anong oras ba kayo nagko-close?" Tapos nung kagabi bumalik uli ako dun, another magical moment, na-unlock ko na naman siya, na, oh my God, 'di ko akalain. Like alam mo hindi ko na iniisip yung tungkol sa mga manifestation, gusto ko lang kumain, gano'n. Gusto ko lang i-try yung pagkain. And kagabi tinry ko yung pasta kasi parang may mga food sila dun na, gusto ko i-compare na ano kaya ano kaya 'pag dun sa mga usual na kinakainan ko, gano'n. Tapos napansin ko, uy, masarap din siya. Tinry ko kagabi yung spicy seafood pasta. Pero ang sabi ko, puwede bang hindi na lang spicy or at least sobrang less spicy kasi hindi naman yung tiyan ko pagdating sa spicy at saka hindi ako kumakain talaga ng masyadong ng spicy. Tapos sabi niya, "Okey lang," gano'n. Pero ang sarap, masarap. Ang sarap ng food. Tapos yung ambience, parang nung bata ako noon, napapansin ko na may alam ko may joke yun, may joke yun noon about sa ganyan na ambience. Parang there is this, I'm not sure if he's a politician or a celebrity na hindi naman siya familiar sa mga, alam mo yun, yung mga fine things in life, gano'n. Pero biglang andun na siya sa scene, gano'n. Ang joke nun is ang mahal daw nung bill. Nabasa ko lang yun, sa mga yung tipikal na mga jokes na book, gano'n. Parang ang mahal daw nung bill na, "Ha, bakit ganyan yung bill?" Ganun, nasa restaurant sila, kumain sila, "Bakit ganyan ang bill?" Tapos sabi, "Sir, kasi po dahil sa ambience." Tapos sabi niya, "Ambience, ambience, sino ba nagbayad ng ambience na 'yan?" Gano'n. So, siyempre parang hindi naman siguro nakakatawa 'yun as a as a child, gano'n. Parang hindi na nakakatawa, parang, gano'n. Kasi di ko naman nage-gets ano ba yung ambience nga na 'yun. Pero, as we grow, as we experience, the things na hindi naman natin na yun na yung pumapasok sa isip ko is nalalasap, gano'n. Yung na-experience before. 'Di ba parang okey gets ko na kung bakit gano'n kamahal yung prices nung 'pag kinain mo siya sa ganitong specific, place. Halimbawa, similar na meal, gano'n. Halimbawa yun sabihin ko na spicy seafood pasta, 'di ba? Puwede mo namang gawin 'yan kung marunong kang magluto, magluluto na lang ako. Spicy seafood pasta, oh, serve. Oh, mas marami pa yung serving, oh, 'di ba? Pero mas nakamura ka. Pero kasi yun ginawa mo siya sa bahay, 'di ba? Yung ang makikita mo dun habang kumakain is yung ambience nung bahay mo, same, 'di ba? And niluto mo.
Oh, hindi ka naman chef, 'di ba? Not unless siguro magaling ka ngang magluto, baka masarap ka talaga magluto, 'di ba? Pero according 'yun dun sa lasa nung standards mo. So 'yun yung amount noon, 'yun yung value nung spicy seafood pasta na 'yun. Now, kung kakain ka sa mas, should I say high-end na ba 'to? Oh, yeah, mas upscale. Oh, yeah, mas upscale. Sige, ikaw na. Mas upscale, mas pricey na restaurant, 'di ba? Quality nung quality yun, eh, kasi yun nga yung reason kung bakit sila nagnenegosyo, eh, 'di ba? Nagnenegosyo sila because kaya namin magluto ng masarap, gano'n. Kaya namin magluto ng masarap plus ang ganda ng ambience namin, 'di ba? Kaya usually halimbawa kagabi may mga families naman, pero usually may mga couples and feeling ko parang hindi sila alam mo hindi sila nag-book, parang more on walk-in din lang siguro sila. Hindi ang alam ko gano'n, eh, kasi tinanong ako, eh, kung walk-in daw ba ako or ako dito sa ano, sa hotel, gano'n. Sabi ko, "Hindi, ako dito," gano'n. Kasi siguro baka puwede siya na alam mo 'yun, puwede kang mag-reserve ng hindi ka sa hotel. So, feeling ko gano'n yung ibang kumakain do'n. So, siyempre bakit sila kakain do'n? Because because of the ambiance. And talaga naman ako na-mesmerize din ako sa ambiance. Oo nga, sulit nga yung ambiance, gano'n. Hindi siya yung tipikal na pagkakain ka dun sa restaurant parang same lang na yung makikita mo is another restaurant na katabi, gano'n or yung mga tao na tipong ano yun, yung mga bagong bagong grocery lang, gano'n. Na nandito lang kami talaga para kumain, gano'n, 'di ba? Yun yung mga moments na yun nga 'pag may date, kasi nga puro couples nakita ko kagabi or halimbawa kagabi yun may birthday gano'n, parang yung jazz band dun is nag-ano sila ng happy birthday. Pero siyempre instrumental lang pero you get it because typical naman yung song na yun, yung happy birthday gano'n. Ta's may ano sila, meron silang cake. Gano'n. Wala siya yung tipong, "Happy birthday! Tan-taranan tan 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 tan." Walang gano'n. It's more on ano talaga siya, suitable talaga siya dun sa mood na parang jazz band, tenenenenenen, gano'n yung tugtog. So, a bit lively pa din pero andun pa rin yung parang classy na ito yung binayaran mo dito, gano'n. Ito yung moment, nasa tamang eksena ka girl, gano'n. So, parang yun yung napansin ko na, gets ko na. Siguro siguro by next time kasi parang ako nakaano lang naman ako nun, eh, yung parang smart casual lang. Ta's naisip ko, siguro by next time na para mas maganda, mas magde-dress up pa ako. 'Di pa mo ano more on, long sleeve moment, gano'n. Parang kahit na ako lang naman, parang ako lang pini-please ko lang naman yung sarili ko, wala naman akong ini-impress na ibang tao dito. Pero alam mo yun, na siguro next time, oo nga 'no, mas magpe-present ako ng ipe-present ko yung sarili ko ng maayos kasi gusto ko yung ganitong moment, na-appreciate ko 'to because for me, this is OA naman ang milestone. Oh, sige OA naman siguro yung milestone kasi parang uulit-ulitin ko rin naman siya. More on because I love myself. Gano'n na lang, 'di ba? I love myself. O 'di ba puwede mo rin namang gawin 'yun, eh, kung sino ka man na nanonood, 'di ba? Kasi hindi naman natin kailangan na i-impress yung ibang tao. Parang ayoko ever since ako nung bata ako parang ayoko ng gano'n, eh. Parang para kang nakakulong, para kang naka-leash dun sa approval ng ibang tao, 'di ba? Naka-leash ka lagi dun sa para kang may leash na kailangan kung ano yung gusto nila kailangan gano'n ka, 'di ba? Kung ano yung uso dapat yun ka, 'di ba? Be yourself, 'di ba? Parang kung nakita mo na eto feeling ko bagay ito sa'kin, gano'n. And feeling mo naman hindi naman siya masyadong outrageous, pero ikaw bahala kung gusto mong maging outrageous for the sake na kasi gusto mong gano'n yung image mo,
'di ba? Pero alam mo 'yun, yung magkaroon tayo ng freedom para piliin yung kung ano yung art na gusto natin, kung ano yung look na gusto natin, na hindi tayo nakabase sa approval ng iba. And gusto ko yung gano'n na moment na I want to dress up for something na I just want to please myself. I just want to feel na, when I was young, parang ito yung moment na gusto ko. Gusto ko ma-achieve yung ganitong moment. And now na nandito na ako, I did, parang I paid for this. Yung mga ganung moment na I paid for this. This is not some sponsored whatever, or this is not, I mean, parang wala akong pagkakautang sa iba, or wala akong kailangang gawin na favor sa iba para gawin 'to. Like, this is me. Parang parang birthday moment mo, birthday moment. I can do what I want. It's my birthday. Mga gano'n. Pero 'di ba? Imagining that, 'di ba, masaya. O yun, naisip ko nun na parang, oo nga 'no, hindi ko naman birthday, pero nakakakita ko yung mga gano'n. So, minsan hindi natin kailangan na hindi kailangan may okasyon, hindi kailangan na Pasko, Bagong Taon, ano ba, Valentine's Day, ano pa ba, mag-isip ka ng ibang okasyon. 'Di ba, yun nga, birthday, para lang maka-experience ng the fine things in life, gano'n. Kasi 'di ba, minsan kapag tinitingnan ko rin naman yung iba nandun, parang alam mo yun, parang casual na naman sila. Yung tipong yung mga tao na parang alam mo na parang ang daming laman ng bank account. Parang casual lang sila umorder ng samut-saring drinks. And kamusta naman yung mga samut-saring drinks na nandun, 'di ba? Hindi naman yun cheapy-cheapy lang na ano, parang mura lang. Hindi, ang mamahal, katumbas siya ng isang isang full meal. Isang ano 'yan, isang cocktail drink is equivalent dun sa price ng, isang meal. Kaya nung tinitingnan ko yung menu kagabi, parang, "Hindi, nandito ako para kumain. Kakain ako." Gano'n. Kakain ako. Next time na yung mga cocktail drinks, parang sa ibang ano 'yan, puwede mo namang ulit-ulitin 'yan, gano'n. Pero for now, gusto ko lang kumain, gano'n. And then yung ibang tao nagagawa nila na, alam mo yun, to afford na to avail several cocktail drinks, 'di ba? Pero siyempre nandun ako sa point na parang 'di mo naman kailangan kainggitan yung mga gano'ng tao, 'di ba? Kasi ngayon nga, nakarating ka sa ganyan, eh. Oh, what more sa mga susunod? Ibig sabihin kaya mo. Oh, oh, 'di ba? So, kung halimbawa kung ikaw na nanonood na nandun ka sa part na, kasi siyempre hindi ko naman sure kung sino makakanood nito. Puwede yung iba parang again sawang-sawa na sila sa ganitong mga milestones, sa parang, "Oh my God, pinanganak na ako sa ganyan," 'di ba? Parang kahit everyday ko pa gawin 'yan, kaya ko, 'di ba? May mga gano'ng tao, hindi natin masasabi. Pero meron din na mga tao na parang, 'di ba, sobrang frugal nila na lahat yung mga ganyan nakikita, pangmayaman lang 'yan, pangmayaman. Yung mga gano'n, yung pangmayaman mindset na naman na parang, my God, hindi naman, pag-iipunan mo siyempre kung ano yung gusto mo, and then 'pag na nandun ka na sa moment na, "Ay, gusto kong mag-travel. Ay, gusto kong kumain somewhere. Ay, gusto kong bilhin yung ganito. Ay, gusto kong ma-experience yung ganito." 'Di ba? So, ready ka na, 'di ba? Gano'n lang naman 'yun, hindi naman nire-require na kailangan, alam mo 'yun, hindi nire-require na kailangan on this, kailangan ngayon uso mag-travel, mag-travel ka din, 'di ba? Ipilit mo, mag-travel ka din. Kailangan, dahil nagpo-post yung mga tao ngayon sa social media na uso uso Japan, uso Korea, 'di ba? Susunod ka, Japan, Japan, Korea, Korea, 'di ba? Tapos pahihirapan mo yung sarili mo na ano, manghihiram ka ng pera para lang makiuso ka. Bahala ka, 'di ba? 'Di ko kasalanan 'yan, 'di ba? 'Pag may nangyari sa'yo, 'di ba? Sa ganiyang mga desisyon mo sa buhay, 'di ba? So, dun lang tayo sa, 'wag nating ipilit yung mga moments kung hindi pa naman siya ready. Kasi 'di ba, buhay pa naman tayo, 'di ba?
Like may 24 hours tayo, may 24 nabubuhay tayo 24 hours a day, and then ano naman numbers kasi yun, eh. Basta nabubuhay tayo, ganyan, 'di ba? So, parang meron at merong moments na ma-achieve natin yung gusto natin, 'di ba? Basta ikaw or basta tayo on meron tayong manifestation na iniisip, 'di ba? Wag mo nalang ikuwento yung mga ano mo para hindi kontrahin ng ibang tao, 'di ba? Basta ikaw, nasa isip mo, meron kang mga gusto na moments. Sabihin natin na safe naman na mag-journal ka, safe naman na or sabihin natin yung mga 'di ba sa Pinterest gano'n, mag-save ka ng mga images or sa content na kino-consume mo. Much better yon, I think, much better yon yung mga content na kino-consume mo, yung mga lumalabas sa FYP mo. Kasi kapag the more na 'pag hindi balance, halimbawa masyadong toxic, kasi I do understand na from time to time, 'di ba, nagche-check din naman tayo ng world news or mga news or kung ano man nangyayari sa paligid. Kasi importante 'yun, 'di ba, para updated pa rin tayo. Pero madalas, 'di ba, kung ano yung iba pa natin na content na kino-consume, 'di ba, parang kailangan more on masaya, more on kung ano yung gusto mong ma-achieve, gano'n. Minsan siyempre mag-check tayo ng mga nakakatawa, random lang, 'di ba? Hindi naman natin minsan nakokontrol kung ano yung algorithm. Minsan nandun sa taste natin and then minsan, um, may sina-suggest sa'tin na iba. So, why not, 'di ba, explore. Pero ang point lang dun is habang nabubuhay tayo, 'di ba, nagfo-focus tayo dun sa mga positive na bagay. Pumasok tuloy sa isip ko ito, meron pa akong 15 minutes I think. Pumasok tuloy dun sa isip ko kasi kakapanood ko lang nito. Ayan na, ayan mapapasok ko 'tong ano, 'tong napanood ko. Naging favorite ko kasi yung, yung may pelikula kasi na To Wong Foo. Um, Sige panoorin mo na lang, hindi ko sasabihin. Parang ano siya, maganda siya na movie na naririnig-rinig ko lang siya noon nung bata ako. Pero parang as I grow up na parang meron akong may friend ako na nakakapanood, "Ay hindi mo pa napapanood yun, ba't di mo pa napapanood? Panoodin mo." Na ganyan niya. Sabi maganda yun. Tapos na-realize ko na, oh my God, katulad pala siya nung kinukuwento ko, I think nakuwento ko yun recently sa iba kong vlog, yung The Dressmaker, yung kay Kate Winslet, medyo similar pala siya ng theme, gano'n. So parang, oh my God, panoorin mo din siya. Kasi meron dun, hindi ko na ikukuwento yung buo, meron lang isang dun part na tumatak sa isip ko. Yung sinabi nila dun habang nandun sila sa ride, gano'n. Meron kasi isa dun na character, si Chi-Chi na ano siya, alam mo yun, parang medyo self-pity siya, parang wala siyang self-confidence, gano'n. Parang naiinggit siya dun sa mga tao na, "Oh, kasi maganda sila," gano'n, "tapos ako hindi. Like ako napapagkaitan ako ng mga bagay-bagay sa buhay, like gusto ko rin ng ganyan." Meron siyang gano'n. May gano'n siyang ano, attitude. Kasi yung mga kasama niya parang, alam mo yun, overly confident na sila sa mga sarili nila. So, parang alam mo yun, nung pinanood ko siya recently, parang, oh my God, sumakto siya. Na oo nga 'no. Parang parang sumasagi lang siya sa isip ko, sumasagi lang talaga siya sa isip ko na To Wong Foo. Alam ko may ganitong ano, eh, To Wong Foo. Sinearch ko nga, To Wong Foo. Ta's yun, pinanood ko, parang oo nga 'no, meron 'tong may isa dun na scene na parang papunta sila ng Hollywood ta's nakasakay sila sa what do you call that Cadillac na yung walang roof, ta's tinuturuan nila si Chi-Chi nung mga sort of rules nila. Tapos mayroon sila may sinabi dun si Noxima, si Noxima Jackson, yun yung pangalan ng character niya. Sabi niya dun, yung isang rule is yung nakalimutan ko yung certain words pero yung positive thinking is our, sword and shield, gano'n.
No, sorry pala, mali. Good thoughts ata 'yun, tama. Panoorin mo na lang. Parang gano'n, good thoughts or positive thinking is our, sword and shield. And nung nasabi niya 'yun parang, oo nga 'no, parang ito yung moment na, oo nga, tama. Hindi siya alam mo yun, hindi siya joke-joke lang. Hindi siya toxic positivity. Minsan siguro, yeah, sa buhay natin makakaano ka na parang toxic positivity, 'di ba? And nakakairita naman 'yun, I do understand. Pero alam mo 'yun, kasi somehow kailangan talaga natin tulungan yung sarili natin para magawa natin yung mga gusto natin, 'di ba? Huwag tayong mag-intay na merong hero na darating, gano'n, na magse-save lagi sa atin or kailangan tulungan natin yung sarili natin na, alam mo yun, buhatin natin yung sarili natin. Kung if ever hindi maganda yung nangyayari sa atin, gano'n. Or sabihin natin na maganda na yung nangyayari sa atin pero parang alam mo yun, hindi ka makapaniwala na nangyari yun. So, kinokontra mo yung magandang nangyayari, ayaw mo i-enjoy, 'di ba? So again, good thoughts is your, sword and shield. Kasi kung halimbawa ikaw kinokontra mo na nga yung sarili mo para, alam mo yun, para maging masaya, what more pa yung mga taong nakapaligid sa'yo, 'di ba? I mean ako, binabawasan ko na nga yung, ito yung mga breaking generational cycle gano'n kasi gusto ko naman ng something na fun. I want to do something na ayaw ko maging nega channel gano'n. So binabawasan ko yung mga gano'n. Pero, my God, ako ever since, ever since I was born na ata, may mga gano'n ng tao na 'pag napapansin nila na nagsha-shine ka or pansin nila na nandun ka sa moment na ang saya-saya mo, ayaw nila. Minsan parang, okey ganyan, parang mukha silang supportive pero yung soul nila is parang, "Ah!" Parang, "Bakit ka masaya? Hindi ka puwedeng maging masaya." Parang gano'ng villain, gano'n. Ramdam ko 'yun, ramdam ko 'yun. Nandun siya minsan nasa ano nila makikita mo 'yun sa yung inggit makikita mo sa expression ng mata nila, gano'n, na hindi nila maitago. Halimbawa, nakangiti sila pero yung expression ng mata nila is parang dead, it's dead. Or meron silang mga condescending ba yung term dun? Condescending na yung 'pag may sinabi ka na parang mukha siyang harmless. Parang harmless yung mga comments na binigay sa'yo, pero 'pag inimagine mo parang exaggeration siya or parang sarcastic. Oo nga, condescending ata nga ata yung term na yun. Mga gano'n, na parang ide-degrade ka nila or ide-downgrade ka nila or parang gagawin ka nila ng katawa-tawa just because masaya ka at that moment, 'di ba? So, kung halimbawa kung kakalabanin mo pa yung sarili mo, kung ikukulong mo pa yung sarili mo sa part na tingin mo hindi mo deserve yung mga bagay-bagay, 'di ba? What more pa yung perception sa'yo ng ibang tao na ayaw ka nilang masaya kasi gusto nila sila lang dapat yung masaya, 'di ba? 'Pag humanash sila dapat yun lang yung importante. 'Pag ikaw na yung humanash, reklamador ka, 'di ba? 'Di ba? So, ikaw mag-create ng sarili mong safe space. O ito, gagawa ako ng sarili kong safe space. Ito, this. Ang ganda pa ng background ko today. Oh, ganda ng safe space ko, 'di ba? Sa susunod na mga vlogs iba naman. Maganda din. Oh, 'di ba? Ma-manifest ko 'yan, 'to. Hindi, pero sa mga susunod siguro ano, bahay-bahay muna ako, gano'n. Iipon muna uli ako. Ayan, ipon muna uli, gano'n. Tapos 'pag, makapag-staycation, staycation na uli ako sa mga susunod, gano'n. Pero napansin ko siguro, alam mo 'yun, hindi na muna ako siguro mamimili na kung kasi may okasyon, gano'n. Ita-try ko yung mga moments na
Kasi gusto ko lang. 'Di ba? Minsan kasi masaya yung gano'n, eh, parang wala lang, gusto ko lang. Oh, ba't ka nag-travel, ba't ka nag-staycation? Gusto ko lang, unwind. Kasi may time ako, gano'n. Kasi may pera ako. Oh, 'di ba? 'Di ba? Masaya yung gano'ng feeling. Kasi minsan naririnig mo rin yun sa ano, eh, sa ibang tao, eh. Minsan ayaw lang nilang sabihin kasi alam mo yun, ayaw nilang mag-brag, ayaw nilang magmukhang mayabang, 'di ba? Pero kasi yun naman talaga yung nafe-feel mo, eh, 'di ba? Meron nga ako isa nung friend na chinika lang niya sa'kin na yung isa naming friend, gano'n. Halimbawa 'pag daw nag-aaway sila nung jowa niya, gano'n. Hindi ko na puwede ko kaya sabihin yung pangalan nung ano, nung hotel? Basta na ano, sasabihin niya, "Ay si ano, anong nino, o si girl, ay naku wala na naman siya. Ay naku nandun siya sa Batcave niya." Sabi ko, "Ha? Anong Batcave?" Kaya ayun nandun sa ano, nandun sa hotel, nandun sa kaniyang Batcave. 'Pag nag-aaway sila nung jowa niya ano, nag-ano siya, nandun siya sa hotel na yon gano'n. Dun siya nagsu-swimming gano'n, nag-a-unwind, nagre-relax, gano'n. Tapos nung chineck ko yung hotel na yun, oh my God, ang mahal. Ang mahal. Pero gano'n ko ilalagay ko rin sa bucket list ko. Ayan, susunod ka na, gano'n. 'No, hindi ko kasi alam kung puwedeng ayoko naman kasing magsabi nung mga names. Baka kasi bawal 'yun. Hindi ko na nga sinasabi kung nasaan ako, 'di ba? Pero alam mo 'yun, ayun, masaya lang. 'Yun na siguro, 5 minutes na lang ako, eh. Ano ba, parting words, ano ba, paano ko ba tatapusin 'to? Ayun, ang saya na nag-o-orchestrate talaga si universe. Eto na lang, siguro for the last 5 minutes, kanina nung pagkagising ko, nakakita din ako ng ano, another tarot card reader na naman. Pero ito iba na naman siya, eh, for some reason, itong gabi na 'to parang hindi siya yung usual na tarot card readers na nakikita ko, iba na naman. Parang gaano ba kadami yung tarot card readers, parang milyon na ata yung tarot card readers ngayon. Iba na naman yung nakita ko. Oh my God, may nakikita akong 555. Again, 5555 at this moment. 5555 sa ano, sa screen. Ayun, nakakita ako ng tarot card reader na bago, dumaan lang siya. Tapos parang yung sinasabi niya sa akin na, alam mo yun, wag kong ipilit yung mga halimbawa yung ganito, wag ko masyadong pagodin yung sarili ko na kakaisip na pagdating sa eto, yung pagvo-vlog or yung pagmamadali, gano'n. Kasi parang nasa na 'yan, eh, parang it is meant for you. Parang, it is destined for you, gano'n. So, parang darating at darating ka din dun sa goal mo. Parang 'wag mo masyadong pilitin yung mga moments, 'wag kang masyadong magmadali na kailangan alam mo yun, to work hard, to give, extra effort. Kasi 'pag ginagawa mo 'yan, kapag masyado kang effort, parang hindi mo napapansin na, alam mo 'yun, na nagkakasakit ka o kasi napansin ko 'yan, eh, na bigla akong nagkasakit kasi napapansin ko nung last time, wala pa akong naa-upload, gano'n. Wala pa akong nagagawang video, parang nag-iisip ako kailangan ano kayang topic na maganda, ano kayang gano'n ko. Ta's napansin ko, bigla akong nagkasakit. Parang, siguro kasi nabahinan ako nung guy na, "Wow!" Gumano siya sa mukha ko. So yun, nagkasakit nga ako, 'di ba? Pero hindi ko naman sinabi kay kuya na bahinan niya ako, 'di ba? Nandiri pa nga ako. So unexpected, gano'n, na bigla akong sumama yung pakiramdam. And then ngayon na nandito ako, oo, medyo sinisipon pa din ako kasi ang lamig, eh, sobrang lamig. Sobrang literal para akong nasa loob ng freezer. 'Di ba? Pero habang kumakain ako kanina, ay kagabi, okey yung feeling ko, eh. Pagpunta ko dito, okey yung feeling ko. Parang sumakto na
okey yung pakiramdam ko. Ta's napansin ko, siguro nga may point yun. May point yung sinabi nung tarot card reader na hindi ako yung tipo na hindi ako yung tipo na, "Oh, may ano tayo, parang" yung parang ambush interview, gano'n, na parang kailangan magbuo ka ng peace, gano'n, na sasabihin mo sa ibang tao. I don't think it works for me. Tingin ko magwo-work sa'kin yung parang ganito, yung nagdo-document ako, yung para akong travel vlogger. Ay hindi na pala V na, kasi video na, eh. Travel vlogger, gano'n. Or yung 'pag meron akong aha moment saka ko lang ikukuwento, gano'n. Pero yun nga lang siyempre yung demands kasi ng social media, 'di ba? Parang dapat mas madalas ka po-produce ng content because you're a content creator, gano'n. Pero ako naman parang hindi ko naman nilalagay yung sarili ko na gano'n as as parang as serious na dedicated. Kasi wala naman akong kinikita dito, gano'n. Well, ayoko naman kontrahin, 'di ba? 'Di ba? What if next time, oh, meron na. Biglang may kaching na dumating. Ayokong kontrahin 'yan. Amin na. 'Di ba, dali. Pera, 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 pera. 'Di ba, huwag nating kontrahin yung mga ganyan, 'di ba? Gusto nga natin yung mga fine things in life, eh. Oh, yung fine things in life requires money. Oh, kaya kailangan give me that, magic, that power, that money, 'di ba? Give it, give it, give it. Oo, dali, kain tayo, enjoy the moment, staycation, rest tayo, 'di ba? Gawin mo yung gusto mo, 'di ba? Parang alam mo yun, you follow your body rhythm, gano'n. Parang gano'n yung napapansin ko na parang, dun ako sa stage na, oo nga 'no, subukan ko naman na hindi ko pagurin yung sarili ko na kakaisip. Kasi parang yung halimbawa kanina nagkakagising ko lang, kagigising ko lang nagbanyo lang ako, tapos ayun bigla na akong may naisip na idea. Or halimbawa ito, ayan nakaisang oras na naman ako nakadadaldal, 'di ba? The usual vlog na ginagawa ko, hindi ko naman 'to pinagpa-praktisan. It's just that 'pag meron lang akong aha moment, meron lang akong sumagi sa isip ko, saka lang ako nagre-record. Nakaisang oras ako. Kung ano-ano ng nadaldal ko, 'di ba? Samot-sari lang, 'di ba? Kaya ewan ewan ha, basta ikaw, depende sa'yo 'pag, kasi nagbabanggit na ako ngayon about dun sa mga tarot card readers, gano'n. I mean, may mga taong maniniwala diyan and then merong mga taong hindi. Basta yon, you follow your heart, you follow your intuition. Huwag mo siyang ipilit na kung ano man yung readings na hindi naman para sa'yo is ipipilit mo sa'yo, 'di ba? Kung ano yung nagre-resonate sa'yo. Kasi napapansin ko naman diyan is si universe parang ilalagay niya yung mga tao na magsasabi sa'yo, mag-e-explain sa'yo kung ano yung mga next mo na dapat gawin. Maybe it's not tarot card readings. Maybe it's just yun nga, yung mga, halimbawa, t-shirt nung mga nakikita mo sa somewhere na may nakasulat doon, 'di ba? Or maybe, um, I don't know, billboard or may somewhere may content na nakita ka, 'di ba? Ang dami. You know, just surrender na just do your life, do your own, do'n ka lang sa routine mo, gano'n. May time na magre-reflect tayo and then meron ding time na magtatrabaho naman tayo. We just enjoy life, gano'n. Balance lang. Kasi hindi naman puwede na parang tingin ka lang ito yung isa ko napansin. Minsan 'pag 'pag naghahanap ka ng something, ng signs, minsan hindi talaga siya darating, eh. Kung kailan bigla ka nalang gugulatin. Gusto ni God, ni universe yung gano'n na parang, "Wag ka masyadong isip na isip." Gano'n, parang OA ka, 'di ba?
Parang magbibigay din ako ng sign. Pero gusto ko yung surprise, gano'n. Parang gusto ko yung may moment, gusto ko yung may gulat moment ka lagi na parang mga gano'n. I don't know, 'di ba? Masaya lang. Sa mga susunod, sana mas masaya pa. Hindi, wag na nating isipin na sana, hindi, dapat mas susunod mas masaya. Oh, ayun. Kung nakaabot ka dito sana naman na-inspire ka. I mean kaya mo din 'yan. Ang lakas ko na magsabi ngayon, ang lakas ng loob ko magsabing, "Kaya mo 'yan." Gano'n. Hindi naman, 'di ba siyempre wala lang, small win, 'di ba? Why not? I-share mo sa iba, 'di ba? Para sa mga tao na, alam mo 'yun, feeling nila walang nangyayari, 'di ba? Para dun sa mga tao na pinanghihinaan ng loob, gano'n. Kasi yung mga tao na overconfident na 'yan, eh, hindi mo na mababali yung mga ganyang tao parang kailangan maging ma-inspire na lang tayo sa kanila, eh, 'di ba? Like saan nila nakukuha yung gano'ng klaseng confidence, 'di ba? Paano nangyari yun, 'di ba? 'Wag natin silang kainggitan, more on ma-inspire tayo na kaya nila. So, possible, kaya din natin. Hindi natin malalaman kung natin gagawin, 'di ba? Ayun lang, lampas na ako ng 1 hour. Bye-bye, and yeah, I enjoy this trip. Hoo-hoo-hoo. Mamaya kakain na ako, magbu-buffet ako. Hihintayin ko lang na, humupa yung kasi nagtanong ako kagabi kung anong oras ba yung mga maraming tao, gano'n. So yeah, usually daw pala 'pag yung typical na breakfast hours, gano'n, maraming tao. So dun ako medyo late, gano'n. Parang almost pa-lunch na din. Yun lang. I'll enjoy my moment later. Yeah. Sana lang hindi masyadong sobrang init. Yun lang. Bye-bye.